Taguyod ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang gabi, ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Colonel Joel Tiada, Chief of Staff ng Police Community Affairs and Development Group. Pangako ng bagong PNP ang mas pinaigting na police visibility at agarang pagtugon sa krimen. Ako naman po si Police Colonel Dina De Leon Colminero, Chief Operation Management Division ng Police Community Affairs and Development Group. Kaya naman sa pangunguna ng ating ama ng pambansang pulisya, Kayo po, mga mahal naming kasangbahay, ang aming inspirasyon. kami po ang inyong Police at your service. Magandang gabi. Simulan na po natin ang ating trending na programa. Tampok ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng Abad Santos Police Station ng Manila Police District. Watch this. Sa gitna ng masiglang komunidad ng Tondo, Maynila, patuloy na pinaiigting ng Jose Abad Santos Police Station ang mga programa upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility, mabilis na pagresponde, pakikipag-ugnayan sa komunidad at mga makabagong programang nakatuon sa crime prevention at public safety, isinusulong ng himpilang ito ang dekalidad na serbisyong pulis. Tunghayan natin ang mga programa at best practices ng Jose Abad Santos Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Luke Palma Ventura. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Police at Your Service. Ako po pala si Police Lieutenant Colonel Luke Palma Ventura, ang Station Commander po ng Manila Police District, Jose Abad Santos Police Station. Binabati ko rin po ang Police at Your Service sa kanilang 14th year anniversary ngayon pong August. Bago natin talakayin ang mga programa ng Jose Abad Santos Police Station, alamin muna natin ang saklaw ng kanilang responsibilidad at ang kanilang organisasyon sa pagbibigay ng serbisyong pulis sa komunidad. Sa isang lugar na dinarayo ng mamimili at motorista araw-araw, mahalaga ang tuloy-tuloy na presensya ng kapulisan. Kaya naman, pinaiigting ng Jose Abad Santos Police Station ang police visibility, mabilis na pagresponde at pakikipag-ugnayan sa komunidad upang maiwasan ang krimen at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Bali ang pangunahing programa po ng Jose Abad Santos Police Station ay ang pagpapatupad ng intensified police visibility, foot and mobile patrols, at close coordination sa mga business establishments, barangays at security agencies. Layunin nito mapigilan ang krimen, mapanatili ang kaayusan, at mabigyan ng agarang tulong ang publiko sa mga mataong lugar at commercial zones. Pinapalakas namin ang Police at Your Service sa pamamagitan ng 24/7 police assistance at mabilis na pagresponde sa mga tawag at sumbong, regular na pagbisita sa mga komunidad, at paggamit ng iba't ibang communication platforms upang mas mapadali ang pakikipag-ugnayan ng publiko at kapulisan. Bukod sa regular na pagpapatrolya, gumagamit din ang Jose Abad Santos Police Station ng crime mapping upang matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. Sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng barangay at force multipliers, mas napapalawak ang kakayahan ng kapulisan na mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Patuloy ring isinusulong ng Jose Abad Santos Police Station ang kampanya laban sa iligal na droga.
sa pamamagitan ng intelligence-driven operations, pakikipagtulungan sa mga barangay at lokal na pamahalaan, at paggamit ng makabagong digital reporting systems, mas napapabilis ang pagtugon sa mga insidente at napapalakas ang transparency sa kanilang serbisyo. Patuloy kami nagsasagawa ng intelligence-driven operations laban sa illegal drugs, alinsunod sa batas, at may paggalang sa karapatang pantao. Kasabay nito ang information campaign at pakikipag-ugnayan sa komunidad upang mahikayat ang mga mamamayan na makiisa sa paglaban ng illegal na droga. Ang Jose Abad Santos Police Station ay ginagamit ang digital reporting systems ng PNP upang maging mas mabilis, maayos at transparent ang dokumentasyon ng mga insidente. Tinitiyak din namin ang tamang pag-uulat at pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa records management. Naniniwala ang Jose Abad Santos Police Station na ang mahusay na paglilingkod sa publiko ay nagsisimula sa isang disiplinado, profesional at laging handang hanay ng kapulisan. Kasabay nito, patuloy rin nilang pinaiigting ang kanilang kakayahang tumugon sa mga emergency at isinusulong ang mga programang naglalayong gabayan ng kabataan upang maging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Patuloy naming pinaiigting ang internal discipline, regular na pagsasanay at values formation programs dito sa Jose Abad Santos Police Station. At maigpit din namin pinapatupad ang PNP Code of Conduct at pananagutan ng bawat pulis upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Pinapanatili naming handa ang aming mobile patrol units at personnel sa 24/7 duty sa pamamagitan ng maayos na pag-dispatch ng ating istasyon, koordinasyon sa barangay at strategic deployment ng mga pulis natin. Mas napapabilis ang aming pagresponde sa anumang emergency. Kinikilala rin ng Jose Abad Santos Police Station ang mahalagang papel ng kabataan sa pagpapanatili ng isang mapayapa at ligtas na komunidad sa pamamagitan ng information and education campaigns at pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at barangay. Layunin nilang mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan laban sa krimen, illegal na droga at iba pang bisyo. Nagsasagawa kami ng information at education campaigns, symposium at youth engagement activities sa mga paaralan at barangay upang palawakin ang kaalaman ng kabataan tungkol sa pag-iwas sa krimen, sa illegal na droga at iba pang bisyo. Isa sa mga pangunahing advokasya ng Jose Abad Santos Police Station ang pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan bilang tugon sa mga kaso ng bullying at harassment sa mga paaralan. Inilunsad nila ang Project Rise o Ibangon ng Respeto, Sugpuin ang Panunukso. Sa pamamagitan ng programang ito at paggamit ng makabagong teknolohiya, mas napapadali ang ligtas at kumpidensyal na pag-uulat ng mga insidente upang agad na maaksyonan ng mga kinauukulan. Isa sa aming mga programa dito sa Jose Abad Santos Police Station, lalo na ang aming best practice ay ang aming project fact sheet na project name na RISE. Na ibangon ang respeto, sugpuin ang panunukso. Ang project na ito ay layuning maresolbahan ang mga kaso ng bullying at harassment, lalong-lalo sa mga estudyante sa paaralan. At sa pamamagitan nito, sila ay nagiging aware na magiging liable sila sa anumang mga masasamang gawain na pwede nilang ibigay o inflict sa mga kapwa nila estudyante. Bali ang ating intervention sa RISE project namin as yung para masiguro ang seguridad at confidentiality ng reporting. So nagpo-post po kami sa mga school ng QR code at ito po ay pwede nilang i-scan at doon po lalabas ang Google Sheet at mai-input po doon yung mga case ng bullying. At doon naman po ay ating aaksyonan at idululog sa mga school supervisor. Maigpit kaming nakikipag-ugnayan sa LGU at iba pang concerned agencies upang maipatupad ang mga ordinansa
laban sa road obstruction at sidewalk violations. At nagsasagawa rin kami ng traffic management operations upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Muli, ako po pala si Police Lieutenant Colonel Luke Palma Ventura, Station Commander po ng Jose Abad Santos Police Station, ang inyong police at your service sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan po ang pinalakas na disiplina at profesionalismo ng Abad Santos Police Station. Dumako naman tayo sa agarang pagresponde sa krimen ng Moriones Police Station. Panoorin natin ito. Muli naming binalikan ang Moriones Police Station sa Tondo, Manila na sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Gilbert C. Cruz upang alamin ang kanilang mga pangunahing programa upang mapanatili ang seguridad sa residential at commercial areas na sakop nila. Ilan dito ang madalas nating dayuhing divisorya, mga kalye sa Tondo. Magandang gabi sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ako po si Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz, Station Commander ng Moriones Police Station 2. At nais ko din pong batiin ang longest running TV program ng PNP, ang Police at Your Service. Happy 14th anniversary po. Ang Moriones Police Station po ay nagpapatupad ng 24/7 police visibility natin, mobile at foot patrols. Meron din tayong intelligence monitoring at close coordination. Siyempre, importante yung sa mga barangay at business establishment natin upang maiwasan ang krimen at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Ang mas pinaigting na serbisyo publiko upang mas mabilis na matugunan ang reklamo ng publiko. Inalakas namin ang agarang pagtugon sa mga tawag at reklamo sa pamamagitan ng mabilis na police responders, regular na monitoring ng police unit at aktibong paggamit ng iba't ibang komunikasyon, platform sa pamatiyak ang maagap nating serbisyo. Ang ginagawa ng Moriones Police Station upang mas maging epektibo ang visibility patrols sa high-risk zone sa Moriones, Tondo. Ayon pa rin kay Police Lieutenant Colonel Cruz. Nagpapalakas kami ng aming police presence sa mga identified crime-prone areas sa pamamagitan ng foot patrol and mobile patrol. Checkpoint operation kung kinakailangan at deployment batay sa ating crime clock analysis at hotspot mapping po natin. Ang pagtugon ng Moriones Police Station sa mga kaso ng illegal drugs at street-level offenders. Patuloy ang ating intelligence-driven anti-illegal drugs operation, koordinasyon sa PDEA at iba pang law enforcement agency, at mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa street-level offenders habang sa alang-alang din natin ang paggalang sa karapatan ng pantao. Ang mga hakbang ng Moriones Police Station upang mas mapahusay ang digital reporting at transparency sa police operation. Gumagamit ang station ng digital reporting system para sa mas mabilis na documentation, monitoring at pagsusumite ng operational reports habang tinitiyak ang transparency at accountability alinsunod sa mga umiiral na pulisya ng ating PNP. Ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Moriones Police Station sa kanilang mga sakop na barangay at katuwang ang LGUs. Regular kaming nakipagpulong at nakipag-ugnayang sa mga ating barangay officials kasama yung TANOD at LGU upang magsagawa ng ating joint prevention activities, information campaigns at problem solving na initiative ng ating police station. Ang ginagawa ng Moriones Police Station upang mas mapataas pa ang disiplina, integridad at profesionalismo ng kanilang PNP personnel. Patuloy ang aming internal supervision, regular na inspection, roll calls, trainings at pagpapatupad ng ating ethical standard upang matiyak ang disiplinado, tapat at profesional na serbisyo ng bawat pulis.
Inikilala rin natin ang ginagawa ng commendation at awards ang mga personnel na nagsusumikap at gumagawa ng maayos na trabaho. Sa kabilang banda, may pit natin na pinapataw ang administrative sanction sa mga personnel natin na may paglabag. Ang mas pinabilis na response time at emergency calls at incident report ng Moriones Police Station ayon pa rin kay Police Lieutenant Gilbert C. Cruz. Unang-una, pinapanatili namin ang ating strategic deployment ng patrol units. 24/7 ito, kung makikita mo sa CCTV, meron kaming mga deployment dyan at operational yan ang aming operational readiness. At yung ating mahusay na communication at coordination upang agad na makaresponde sa anumang emergency o insidente. Then bukas ang aming linya sa Unified 911 hotline para sa agarang paghingi ng tulong. Meron din kaming Viber group kasama ng mga barangay chairman at tanod para sa mas mabilis na pag-uulat coordination sa ground. At tulad ng ating CCTV, from iba-ibang barangay ito nasasakop. Pag meron tayong mga krimen at napapaagad natin na solve, nakikita natin through backtracking. Through backtracking siya. Yun ang ating purpose ng ating CCTV, mapadali yung pag-solve ng ating krimen. Mas malaking bagay ito. Kasama natin yung barangay, meron din silang sariling CCTV along their barangay area. Doon naman sa mga alley at roads na maliliit, doon natin sila naman na nasusundan. Ang mga programa ng Moriones Police Station para sa kabataan, lalo na pagdating sa anti-crime awareness at safety education. Nagsasagawa yung ating police station ng information drives sa mga paaralan at komunidad tungkol sa crime prevention at anti-illegal drugs, cyber safety, anti-bullying at iba pang programang naglalayong gabayan yung mga kabataan natin tungo sa pagiging responsableng mamamayan. Ang ginagawang pagtugon ng Moriones Police Station sa issue ng street obstruction, sidewalk violation at illegal vendors ang kanilang aksyon sa ilang pasaway na mamamayan o dayuman. Regarding to, nakipag-ugnayan ng Moriones Police Station sa Manila LGU at iba-iba pang concerned agencies sa pagpapatupad ng mga city ordinances sa pamamagitan na regular clearing operation, information campaigns at maayos na pagpatupad ng batas. Ganun din, nakikita natin sa CCTV, kasi ang Moriones Police Station, yung ating vendor is from night market lang ito. Kaya nakamonitor natin sa CCTV natin na pag maayos sila, at may pulis naman tayo dyan, napapanatili yan. At pag merong lumalabag, makukot ng attention ng police duty. Through radio, tatawagan ko sila at i-clearing nila yung mga lumalabag doon sa tinalang lugar para sa kanilang area ng vending areas natin. Ang ginagawa ng Moriones Police Station upang mas mapalakas ang kanilang community at public engagement. Pinalalakas namin ang ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng barangay visitation, dialogues, community outreach program at aktibong pakipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang mapaigting ang tiwala at kooperasyon ng ating publiko. Meron kami rito yung ating regular barangay ugnayan regarding sa pakipag-ugnayan sa mga barangay. May monthly ugnayan kami at meron din kaming every week na pinalalabas na video clips natin ng accomplishment natin dito sa ating weekly accomplishment natin dito sa ating police station na itinatag namin doon sa mga barangay at para makita rin ng ating mga constituent yung ating mga paraan ng ating kapulisan upang mapanatili itong lugar natin na tahimik at mapayapa. Isang napakalaking yung ating community policing orientation natin. Itong ating PCR natin napakalakas nito, lalo-lalo na yung mga pulis natin na bumababa na ito sa mga barangay at nagkakaroon tayo ng programa. At ito nga yung dahilan kaya napapalapit yung loob ng mga tao sa atin at nagkakaroon sila ng pagkakataon na yung kanilang mga problema maidulog sa atin at ma-actionan natin ng tama. Kasi pag kausap natin yung barangay, yung mga tao sa baba,
mas mabilis natin na maakyunan yung matugunan yung mga problema nila regarding sa peace and order. Ang mensahe ng Moriones Police Station sa mga residente ng Tondo at mga mamamayang dumarayo sa Maynila tungkol sa malasakit, kooperasyon at disiplina sa komunidad at mga nasasakupan at sa patuloy na kampanya ng Moriones Police Station at Manila Police District para sa ligtas, maayos at disiplinadong lungsod bilang inyong pulis at your service. Ang kapayapaan at kaayusan ay pananagutan nating lahat, hindi lang yung pulis at hindi lang yung barangay. Kaya inihikayat natin ang bawat mamayan na makiisa, maging mapagmatsyag at kaagad na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pamamagitan ng malasakit, disiplina at pagtutulungan ng pulisya at komunidad. Makakamit natin ang ilang ligtas, maayos at mapayapang Moriones sa police station natin. Ako po muli si Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz, Hepe ng Moriones Police Station 2, ang inyong police at your service. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito po ang bagong pulis sa bagong Pilipinas, tungo sa tunay na kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kaya sama-sama nating itong kamtan sa pagbabalik ng inyong police at your service. Hearts that can't let go. Secrets that can change lives forever. This August, something is about to unravel. In celebration of Wish 1075's 12th anniversary, Wish 1075 presents Wish Date Unchanging Glass, starring Yuki Takahashi, Aljan Mendoza, and Zijan Haranilia, together with Monina Lawrence and Charmaine Suarez. A film made even more special by performances from Pops Fernandez, Renz Verano, The Juans, and Diwata. Wish Date Unchanging Glass, happening on August 23, 2026, 7 p.m. at the Araneta Coliseum. Get your tickets now. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, ating kilalanin ang unit na nagsisilbing mga mata at tainga ng ating himpapawid. Tunghayan ang kanilang kwento ng dedikasyon, kahandaan at walang humpay na paglilingkod para sa ating bayan. Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Hindi tayo nakakaramdam ng skid. Sobrang ganda talaga ng treno ng NXT to MXR. Sobrang solid niya ito, guys. So ayun, isa pa. Diba? Diba? Hindi mo agad nabuo ang puzzle? Susuko ka na ba? O susubukan mo ulit? Alamin natin kung bakit mahalagang maging matiyaga sa susunod na KNC Show. Araw ng Linggo, alas 11 ng umaga, dito lang sa UNTV. Hindi biro ang magpanatili ng kapayapaan at kaayusan na binubuo ng 105 na barangay, isang estratehikong hakbang ang ipinapatupad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa kabila ng limitadong bilang ng ating mga tauhan, mas pinalalakas natin ang police visibility
sa tulong ng technology at community partnership. Sa pamamagitan ng masisipag nating force multipliers, kung saan ang bawat 2 pulis ay kaagapay ang 10 barangay tanod, patuloy ang ating foot at motorcycle patrol, kasabay ng 24/7 na pagresponde sa ating hotlines at official social media pages. Halina't panoorin natin ang ating tampok na himpilan ng pulisya ngayong gabi, ang Rahabaho Police Station, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon, Chief of Police. Magandang gabi po sa lahat ng manonood natin sa Police at Your Service. I am Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, the Station Commander of Raxabago Police Station. Mayroong kaming una is hotline namin. Pangalawa, mayroong kaming social media kung saan pwede sila maglagay ng reklamo. Third, mayroong Bilis Kilos Action Center ang City Government of Manila. At the same time, yung pinaka-importante na best practices namin dito sa Tondo na naging effective siya in terms of information drive is the police and community online interaction. Kasi lahat na ngayon nakahawak na ng cellphone. So we can convey message to them that they can file a complaint, pwede silang magreklamo sa atin, maa-action na natin agad, which is ginagawa naman nila through online. Pagka may time dito, pag Monday, nakaschedule kami na nagla-live kami dito. At least kausap ko sila. Nagtatanong sila natin para yung interaction na susolusyonan na natin there and there, yung mga tanong nila, sir, paano po ganito? Yung mga problema namin dito, paano ba po solusyonan? At least, pati yung mga barangay natin is nai-involved na dito sa it is the police and community online interactions na doon ang ginagamit namin, yung mga accounts namin, social media accounts, to conduct information drive to encourage our people na nandito yung kapulisan natin handang magbigay ng solusyon sa lahat ng mga problema ng komunidad. Sa anti-illegal drug campaign natin, naging effective yung isang best practices natin na police and community online interactions. Kasi doon sa mga page ng ating police station, nagme-message na yung ating mga constituents, pictures, videos, name ng tao, informations ng mga involved doon sa mga drugs Ang gagawin na lang ng operatiba natin ngayon is babalidate, then operate. Napapadali kasi ang community na ang nagbibigay ng information through the social media. Kasi nagkakaroon na tayo ng interactions. Itatago nyo lang po yung identity namin. Ito po yung mga informations. Kailangan nating i-validate kasi di man, may mga kapitbahay din naman na minsan na magsusumbong lang sila kasi galit sila sa kapitbahay nila. But most naman ng mga information na sinisend nila sa atin, nahuhuli natin. Yung mga involved sa drugs na yun. Every week or every month may nadadagdag na mga nadadrug cleared na barangay. May mga elements lang na nahihirapan dito sa Raxabago. Kaya sinasabi nga nila, people of Tondo come and go. Kasi minsan hindi na mahirapan yung ating mga barangay officials kasi hindi naman namin residente yan eh. Like yung sa mga tenements, sa mga squatters area. These are elements na minsan is na contributory siya doon sa paghirap ng aming barangay clearing operations, drug clearing operations. Pero kahit papano is may mga nadadrug cleared tayo. Consistent and strict implementations. Kasi pag consistent tayo, sabi nga, dapat araw-arawin hanggang sa masanay. There is a talk in the people of Tondo na nakasanayan na kasi namin eh. Kung makita ninyo sa social media, the feedback of the community, yung mga comments na ginawa na ninyong salas, ginawa na ninyong tambayan, parkingan, o ano pa man dyan, nilagyan ng kalakal. So nag-launch tayo ng tinatawag nating balik disiplina or offline disiplina. Lahat ng mga nahuhuli namin, kinakasuhan. But in the name of fairness and process of the law, ginagamit ulit natin yung social media. Ilang beses tayo nag-conduct ng information drive, giving warnings. Ngayon, this past months, puro na kami panghuhuli.
And the result of this, lumabas na yung 35 warrant of arrest sa ordinansa lamang. Ngayon, yung mga tao naman sa Tondo, pag nakikita naman nila na may batas na nagbabawal dito, sumusunod naman sila. Now, there is development in Road 10, development in Kapulong, in H. Lopez, lumuwang yung mga kalsada. Kasi inaaraw-araw ng ating kapulisan, lahat yan, inuhuli, kinakasuhan, hanggang sa masanay na silang sumunod sa mga batas at ordinansa na ipinapatupad. Sa pamamagitan ng Oplan Disiplina, ipinagmamalaki ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at kautosang pambarangay sa Tondo. Matapos ang mga paunang babala, ang patuloy na pag-aresto at pagpapatala ng mga nahuhuli na nilalagay nila sa kanilang mga official social media pages. Ito ay nagbunga ng mas disiplinadong mamamayan at mas ligtas na mga kalsada. Tugon ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho sa suliranin sa Road 10 ang Project Bayanihan, isang makabagong hakbang kung saan ginagamit ang pagbusina para sa mabilisang pakikipagtulungan ng mamamayan. Katuwang ang Maya Audio na ginagamit upang agad na matukoy at maaksyonan ang anumang banta sa seguridad. Nagkaroon tayo ng mga series meetings, conferences with stakeholders, drivers and truckers, barangay officials, and even mga batang Tondo, kung paano natin masolve yung problem na ito. Nag-derive tayo doon sa Project Bayanihan. So, ibig sabihin, pag may umaatake na jumper boys at nakikita ng mga drivers natin, sabay-sabay na busina. Kaya naglagay kami doon ng tarpaulin sa entrance, papasok dito sa Maynila, na nakalagay doon sabay-sabay na tayo may bayanihan, sabay-sabay na busina and dial 911 para jumper boys tuluyan na nating wakasan. So ibig sabihin, pag may insidente, magbubusina ang lahat ng mga drivers, yung binibiktima o yung nakakita mismo na may jumper boys dun sa kalsada, mag-hazard. And one of our strategy, minsan nandyan yung ating Maya, yung mga drone natin. Pinapalipad natin yung drone at namomonitor natin kung saang banda sa kahabaan itong Road 10 na ito. Tinitrace natin yung mga biktima. Through social media interactions, nilolocate natin yung mga biktima. At pag nakukuha natin yung mga jumper boys na ito, pinapailan natin ng kaso. Kaya lumulutang yung mga complainant dito para matigil na. And mag-ilang buwan ng matahimik yung Road 10 natin. Ang problema lamang, maraming mga mamamayan tayo na nagre-repost ng mga insidente or hindi naman nangyari sa Road 10. May na-encounter kami na isang video na pinost nila na nangyari ito sa port ng Cebu, pero ang caption is Road 10. So, nagsesend siya ng maling mensahe. Tapos may mga inuulit na mga repost. Kaya ang ating Police Community Relations Section ng police station natin, nagme-maintain na kami ng record. Pag mayroong mga repost na mga video, ini-engage agad ng ating kapulisan na nahuli na po ito, napailan na ng kaso, which is the instruction naman ng Kamkrame sa amin para, sinasabi nga, para hindi na lumaki yung apoy. Yung problema natin sa Road 10, kaya nagdagdag ng additional personnel na inilalatag natin dyan. So, bawat area, may mga post dyan na nilagyan ng mga kapulisan natin. At the same time, yung ating Manila District Traffic Enforcement Unit, every 1 hour, kailangan nilang ipasadahan yung kahabaan ng Road 10 northbound and southbound para matanggal yung mga obstruction. The same way, with the District Tactical Motorized Unit, ganun din ang ginagawa nila. Na ginagamit din natin yung binigay ng City Government of Manila ng mga motorsiklo kasi pag nag-build up yung traffic, hindi na epektibo yung mobile patrol. Ang effective dyan is motorcycle patrol. Ngayon, ma-maximize natin yung visibility in the Road 10 because of the motorcycle patrol. Not only in Road 10, sa lahat ng nasa sakupan ng AUR ng Raksabago Police Station, napapasok natin yung mga maliliit na iskinita because of the motorcycle patrol. Hindi lamang pag-aresto ang tugon ng Rahabaho, kundi ang pag-akay sa ating mga kababayang kasapi sa mga pagnanakaw sa kalsada. Alamin natin ang kanilang mga hakbang at kung tunay nga bang nakatulong ito para sa pagbabago ng kanilang buhay at kaayusan ng pamayanan.
naisip kasi ng ating kapulisan ito, lahat ng mga nahuhuli natin ng mga pamilya ng jumper boys, ang sagot nila, sir, pambili, pangkain. Kasi sir, gutom kami. Sabi ko, why maghanap tayo ng paraan? Kasi yung iba dyan, na mga jumper boys, nagnanakaw ng mga wire, sinusunog yung mga wire at yung tanso ibinibenta. Tinatanong ko sila, magkano benta nyo nito? 30 pesos, 50 pesos. Sabi ko, turuan kaya natin sila magtanim. Yung tinatawag nating urban gardening. May project kasi si Yorme na urban farming. Kaya lang malaki na yun eh. Pag sinasabing urban farming o magastos needs place. So pinababa natin dito sa Raksabago Police Station ang approach natin na urban gardening. Ang urban gardening, may tinatawag kami doon eh, Project Les Poplantido. Urban gardening, no hunger, no crime. Ngayon, pag pumupunta kami dito sa mga Barangay 105, yung sa Happy Land in Aroma, ini-emphasize namin, okay, magsunog kayo ng tanso, ibenta ninyo ng 30 pesos, 50 pesos. Magtanim kayo ng kangkong, alugbate, kamote, ibenta nyo sa talipapa na tag 20 yung bawat tali. This is illegal. Ang pagbenta ng gulay is legal. At the same way, kung may tanim sila sa bahay nila, di ba? Mayroon kang kangkong doon o eni, kamote, alugbati, bili ka lang ng sardinas, ulam na. So, ibig sabihin, this is the soap approach. Maliban doon sa kinakasuhan natin yung mga nagbabayonate ng jumper boys, pinalima natin. In the whole city approach natin, binabaan na naman ng city government ng mga tulong, binibigyan ng trabaho. So, nakaisip ang ating kapulisan, paano ba natin maatake yung problema in the soap approach na mabigyan sila ng trabaho na yun eh. Pag nakaharvest sila, ibenta mo sa talipapa, that is income. Pag wala kang ulam, harvest ka lang dyan sa harap ng bahay mo, pwede na. Targetin din yung sa nutrition natin. So at least in our own little way, nabibigyan, hindi man natin nasusolve, at least naiibsan natin yung problema. Mayroon kaming regular barangay ugnayan. Maliban doon sa barangay ugnayan, kaya nga pag nagkakaroon kami ng pagpupulong dito sa barangay ugnayan, sabi ko, gawin nating informal, huwag nating lagyan ng program. Ngayon, pag sinabing informal, nalalaman natin agad eh. Kasi magsasalita agad yung ating mga barangay officials. Sir, ganito po, nalalatag agad nila yung mga problema. At the same time, bawat mga PCP commanders ko mayroong Bible group. At mayroong Bible group together with the barangay officials, yung lahat ng nasasakupan ng Raksabago Police Station. Kaya doon pa lang, nagkakaroon na kami pag may announcement sa barangay, may gusto kami paabot sa barangay, pag kailangan ng responde, nandun na rin sa may Bible group. Doon kami nag-uusap. May mga illegal parking, may mga obstructions, may mga problema, may mga pumasok na mga bago sa barangay. Doon na napag-uusapan sa Bible group. At the same time, maliban doon sa regular barangay ugnayan namin. Kailangan nating tugunan yung mga reklamo at pangangailangan nila. Kasi to respond doon sa mga problema nila, nade-develop natin yung ating police and community relationships. Kasi ang mga tao, tulad nito, isang example na lang, problema ng Deca Homes. Marami na hindi daw masolusyonan. Tinulungan ng pulis natin na solusyonan. Parang the feeling of being safe kasi nandyan yung kapulisan to give solutions to those problems. Sabi nga, lahat na yata ng problema ng komunidad is iniatang na sa ating mga kapulisan. Kaya pag ibinigay natin o nakabigay tayo ng mga solutions doon sa mga problema nila, doon na de-develop yung trust and confidence ng ating community. First is the strict implementation of curfew. Pangalawa, ibinabalik natin yung responsibilidad sa mga magulang. Because under the child endangerment law, yung mga nahuhuli namin dito, like for example, yung mga nagdadrive na mga minors ng mga sasakyan, pinail namin yung kaso, in-emphasize namin na mayroong kapabayaan sa magulang, nakakasuhan yung mga magulang. But ang pinaka-epektibo talaga para maalagaan natin yung mga kabataan natin is through school visitations. During flag racing, we talk to principals, teachers. As pag flag racing, nakikipag-usap kami sa mga kabataan.
information drive ulit, lectures about the laws, para madahan-dahan, mabali yung mga maling paniniwala ng mga kabataan natin. Kaya every Monday we schedule to go to schools at may time yung kapulisan natin na mag-lecture. At yung may katanungan yung mga kabataan natin, nasasagot natin. Pakinggan naman natin ang mahalagang panawagan at taus-pusong mensahe ng pinuno ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho para sa ating mga kababayan sa Tondo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa inyong pulis at your service. Isang paanyaya sa patuloy na pakikipagtulungan para sa ligtas at maayos na pamayanan. Yung mensahe ko na lang dito sa mga batang Tondo, makakamit din natin yung pangarap natin na sa bagong Tondo tayo ay disiplinado. At yung paniniwala ng aming Yorme Isko Moreno na basta Mandalenyo, disiplinado. So, we need the cooperations of the community. Hindi namin magagawa ito kung wala ng suporta ninyo. Makakamit natin yung pangarap natin na maging matahimik, matiwasay, malinis ang Tondo. Kaya we will go do our job, we will contribute our part doon sa mantra namin dito sa siyudad ng Maynila na kami, we will contribute that together we will going to make Manila great again. Muli, magandang gabi po sa lahat. Nais ko pong batiin ng 14th anniversary ang police at your service. Ako po muli si Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon, Station Commander of Rahabago Police Station, ang inyong police at your service. Sa bagong PNP, sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinatunayan ng Rahabaho na ang tunay na seguridad sa pamayanan ay bunga ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng matibay na ugnayan sa pamahalaang lungsod, ang pinuno ng barangay at mga kababayan sa Tondo nakatuwang sa paglilingkod, nananatiling ligtas at matatag ang buong komunidad. Ito ang malinaw na patunay ng tapat at walang kapantay na pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, maglilingkod ng mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mga taga-Tondo. Hearts that can't let go. Secrets that can change lives forever. This August, something is about to unravel. In celebration of Wish 1075's 12th anniversary, Wish 1075 presents Wish Date Unchanging Glass, starring Yuki Takahashi, Aljan Mendoza, and Zijan Haranilia, together with Monina Lawrence and Charmaine Suarez. A film made even more special by performances from Pops Fernandez, Renz Verano, The Juans, and Diwata. Wish Date Unchanging Glass, happening on August 23, 2026, 7 p.m. at the Araneta Coliseum. Get your tickets now. Ngayong Sabado sa ang inyong kawal, ating kilalanin ang unit na nagsisilbing mga mata at tainga ng ating himpapawid. Tunghayan ang kanilang kwento ng dedikasyon, kahandaan at walang humpay na paglilingkod para sa ating bayan. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. After a heart-pounding gold medal match, despite the struggles and adversities, the BFP Lady Firefighters emerged as the champions of the UNTV Volleyball League Season 4. 1 billion pesos will be donated to their chosen beneficiary.
This is winning with a noble purpose. Win and win. Win in sports. Win for charity. This is UNTV Sports and Charity. May text ka ba na nanalo ka raw ng malaki? O kaya naman may parcel pero wala ka namang in-order? Mag-ingat! Mas matalino na ang mga scammers ngayon. Gumagamit sila ng mga peking links upang nakawin ang iyong ipon, maging ang personal mong impormasyon. Hinto, mag-isip bago mag-click. Huwag na huwag ibibigay ang iyong password, OTP o bank details kahit kanino. Kapag too good to be true, siguradong scam yan. Protektahan ang sarili online. Isang paalala mula sa himpilang ito. Sa bawat oras, bawat pangyayari, ang balita ay mahalaga. Anumang issue, anumang krisis o sakuna, ang inyong mga tagapagbalita. Sandigan at maaasahan. Ito ang balita. Subok na ng panahon sa paghahatid ng tapat at makabuluhang impormasyon. Mas pinalawak, mas pinalakas. Ito ang balita. Narito naman po ang programa sa komunidad at crime prevention programs ng Santa Cruz Police Station ng Manila Police District. Isa ang Santa Cruz sa parte ng ikatlong distrito sa lungsod ng Maynila na itinuturing na lugar na kilala sa mga makasaysayang istruktura, mayamang kultura at mga sikat na lugar na matatagpuan dito. Sa dami ng mga makasaysayang lugar sa lungsod, maituturing na malaki ang tulong nito sa usapin ng trabahong nakalaan sa publiko, maging sa turismo, lalo na sa maninirahan dito. Sinadyang dayuhin ng police at your service team, partikular ang himpilan ng Santa Cruz Police Station upang kapanayamin ang nangungunang taga-timon ng istasyon na si Police Lieutenant Colonel Rexon Layug. Direkta niyang ibinahagi ang kanilang pagtugon sa mahigpit na direktiba ng hepe ng pambansang pulisya na si Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. Magandang gabi po sa ating mga manonood. Ako po si Police Lieutenant Colonel Rexon Gonzales Layug, ang Station Commander ng Santa Cruz Police Station. At ako po ay bumabati sa ating Police at Your Service sa kanilang 14 na taong anibersaryo, ang longest running TV program ng Philippine National Police. Ang Santa Cruz Police Station po ay pinapalooban ng 77 barangay at kung saan ay 44 barangay po rito ay naging drug-free na po at yung remaining po ay kasalukuyan pong isinasaayos natin upang maging drug-free na rin po. Tayo po ay mayroong 13 LRT at MRT station, 10 bus station, 16 na schools at 80 bangko po sa ating area. At dahil itinuturing na highly urbanized area ang Santa Cruz, ibinida rin ni Police Lieutenant Colonel Layug ang ilan sa programa nila na may kaugnayan sa Enhanced Managing Police Operation na ipinatutupad sa buong nasasakupang lugar. Ang Santa Cruz Police Station po ay laging bumabatay sa aming deployment plan. Lahat po ng galaw at aktibidad po namin ay naaayon sa aming deployment plan, lalo na sa Quiapo Church, kung saan ay merong pagka Friday at Linggo ay hourly ang masses doon. Kaya yung mga kapulisan natin nakalatag po. Ganyan din po sa mga LRT po natin. Sa bawat LRT station, meron po tayong nakalagay na mga pads
Ganon din po sa ating mga bus terminal. Doon po sa mga bus terminal po natin, makikita nyo rin po na visible ang ating mga pulis at naglagay din po tayo ng mga pass. Gayon din po sa mga schools. Meron din po tayong bawat mga school ay tagdadalawang pulis sa kanilang pasukan at sa kanilang labasan. Maliban pa riyan, direkta rin ang naging pahayag ni Station Commander ukol sa usapin ng pagresponde sa bawat hinaing ng publiko upang masigurong mapanatili ang seguridad ng publiko sa bawat sulok ng lansangan ng Santa Cruz. Yung pong stock po natin, 24/7, nakabantay po yan. Lahat ng mga reklamo ng mga nasasakupan ng Santa Cruz Police Station ay natutugunan po ng ating stock. Ngayon naman po, yung para tayo ay naka-ready lamang po, meron na po tayong mga naka-designate na mga pulis natin. Visible sila. Meron silang body worn camera, meron silang zoom, at sila po ay nakalagay sa mga pangunahing langsangan natin na naaayon sa aming deployment plan. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Layug, kung sakaling mayroong gagawa ng katiwalian sa lugar ng Santa Cruz, ito ang kanyang direktang aksyon ukol rito upang mapigilan ang banta ng insidente sa kanyang nasasakupang lugar. Opo, bukod po rin sa mga line beat bukod po rin sa mga nasa pads natin na naka-stay put sila dun sa vicinity ng mga LRT, ng mga malls sa labas. Meron din po tayong mga line beat na kung saan sila point to point, lumalakad po sila by foot patrol sa pamilihan, sa simbahan, at sa mga pangunahing lansangan para yung mga tao ma-aware na makita nilang may kapulisan po tayo 24/7. Kahit po sa gabi, meron po tayong line beat. At ukol naman sa usapin ng kaligtasan ng publiko at pagsupil sa mga kawatan na nagnanais gumawa ng pananalisi at pandurukot sa kanilang nasasakupan. Ito ang inisyatibo ng pulisya rito. Ang hakbang po ng Santa Cruz Police Station upang mapanatiling ligtas ang mga dumarayo, mamimili at nagninegosyo sa aming nasasakupan, meron po tayong public address sa mga pamilyan, sa vicinity ng mga simbahan, ng LRT, ng school. Gayon din po, merong mga naglalakad ng pulis, may hawak na megaphone na sinasabi rin po yung mga pangunahing hakbang na dapat nilang gawin pag sila ay naglalakad sa pangunahing kalsada. Sa kabila ng mga matagumpay na operasyon pangkaligtasan at serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, binibigyang pansin din na ang pulis ng Santa Cruz ang pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan nila at ng mga opisyales ng pribadong ahensya at lokal na pamahalaan, gayon din ang mga tauhan ng barangay para sa ikatitiwasay ng komunidad. Regular po ang pagbisita natin halos araw-araw po ay pinupuntahan natin ang ating mga nagninegosyo rito, yung mga food chain, yung mga drugstore, yung mga bangko po. Pinupuntahan po yan ng mga line beat natin kung saan sila ay nagpapablatter at kinakausap din po nila yung mga gwardiya, manager kung ano po ang maitutulong ng ating kapulisan sa kanila at kung ano man po yung nagiging problema sa kanilang nasasakupan. Ganun din po sa ating mga barangay. Regular po ang ating barangay ugnayan. Meron po tayong barangay ugnayan weekly sa bawat barangay at meron din po tayong grand barangay ugnayan na monthly para naman po sa buong nasasakupan ng Santa Cruz Police Station. Buong husay at puso ring hinaharap ng pulisya ang ilang hamon sa kanilang pagganap sa tungkulin. Kaya naman, ayon kay Station Commander, puspusan sila sa pagtugon at magpapatupad ng anti-criminality efforts at police operations na siya namang napaka-epektibo sa pagbibigay solusyon sa krimen, aniya. Yung pakikipag-ugnayan po natin sa mga barangay captain at sa mga stakeholder ng Santa Cruz Police Station regarding sa illegal drugs at illegal gambling. Sila po mismo ang tumatawag sa atin na pagka meron silang nakitang nagkakarakrus at ito po ay nasasampahan natin ng kaso at naaresto. Ganun din po sa illegal drugs. Karamihan po sa mga tinatawag natin na street level individual ay wala na po sa area natin. Kung may mahuhuli man po tayo ay yung mga newly identified na po dito sa area natin. At ang ating Station Drug Enforcement Unit po ay aktibo po. Halos sa isang linggo po ay nakakahuli pa rin sila
dito sa ating istasyon. Ngunit karamihan po ay hindi na taga rito. Hinggil naman sa napapanahong talakayan na pag-iingat sa kapakanan sa mga kabataan na maiiwas sa paggawa ng krimen sa loob at labas ng eskwelahan. Tunay na nakakataba sa puso na mabatid at maranasan na ang Kalakhang, Maynila, partikular ang parte ng Santa Cruz ay isang maunlad, matiwasay at ligtas na lugar na sama-samang itataguyod ng buong mamamayan sa tulong ng ating mga tagapamayapang alagad ng batas. Kaya naman, panawagan at taus-pusong mensahe ang iniwan ni Police Lieutenant Colonel Rexon Layug para sa lahat ng pulis at mamamayan na taga-subaybay ng programang ito na naglalayong magbigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang Santa Cruz Police Station po ay laging handang magsilbi 24/7 sa inyo. Kami po ay hinihikayat namin kayo na kung ano man po ang maging problema sa inyong area ay pagbigay alam nyo lamang po sa amin at kayo po ay makipagtulungan sa amin upang mapanatili po natin ang kayusan sa ating nasasakupan. Ako po muli, si Police Lieutenant Colonel Rexon Gonzales Layog, ang Station Commander ng Santa Cruz Police Station. Ang inyong police at your service. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mga mahal naming mga kasangbahay, marami pong salamat sa patuloy na pagtitiwala at suporta sa inyong pambansang pulisya. Sa paggabay ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungo sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino at sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr., kami po ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Colonel Joel Tiada, Chief of Staff ng Police Community Affairs and Development Group. Ako naman po, Police Colonel Dyna De Leon Colmenero, Chief Operation Management Division ng Police Community Affairs and Development Group. Patuloy po nating suportahan ang inyong PNP at ang ating pamahalaan tungo sa ganap na kaayusan at kaunlaran ng ating inang bayan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado sa patuloy na pagpapakita ng serbisyo ng inyong pulisya para sa bayan at mamamayan ng inyong Police at your service!